Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Papa Dudut, at sa staff ng inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zosima, taga Antipolo Rizal at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Sumulat ako sa inyo para i-share ang aking storya ng pagkakamali at muling pagbangon. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong maging asawa ko si Owen. Papa Dudut, hindi naging madali ang buhay namin ni Owen dahil hirap at sakripisyo agad ang bumungad sa amin. Isabay pa rito ang saddamakmak na problema ang nagtangkang sumira sa relasyon namin. Nangaliwa noon si Owen at sobra akong nasaktan. Pero sa paglipas ng panahon, muling natauhan ang asawa ko at bumalik sa akin at dahil sa mahal ko siya, ay tinanggap at binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Pero Papa Dudut, mukhang nagkamali yata ako ng desisyon. Saan ka galing, Owen? Huwag mo nang ikatwiran sa akin na galing ka sa trabaho kasi hindi ako maniniwala. Hindi kasi kapani-paniwala na araw-araw na lang nag-overtime ka. Natatandaang kung kumpronta ko sa kanya isang gabi nang umuwi siya ng late sa usual na oras ng pag-uwi niya sa bahay. Nag-overtime nga ako. Sandali, bakit ba marunong ka pa sa akin? Kung gusto ko mag-overtime sa trabaho, mag-overtime ako. May halong paninindak niya sa akin. Gusto ba niyang ipakita sa akin na siya ang boss ng bahay at tila wala akong karapatang sitahin siya sa kanyang mga ginagawang pagkakamali? Hindi ako tanga, Owen. Alam ko na hindi ka galing sa trabaho mo. Saan ka galing, ha? Teka, siguro may kinakalokohan ka ng ibang babae, no? Tama ba ako? Panghuli ko noon sa kanya. Bahala ka mag-isip dyan ng kung ano-ano. Wika niya sa akin. Para bang binabaliwala lamang niya ang galit ko. Samantala, Papa Dudut, ay nakaramdam naman ako ng pagkapikon. Araw-araw mo na lang kasing ginagawa yan. Palagi ka na lang umuuwi ng late. At kahit na linggo na day off mo, palagi kang may kinakatwiran na nasa opisina ka. Pagpahayag ko ng suspetsa sa kanya. Owen, may asawa ka na. Kung ganito lang pala ang gagawin mo sa akin, di sana, hindi mo na lang ako pinakasalan, sabi ko pa sa kanya. Sa puntong iyon ay hinarap na ako ng aking asawa. Bakit ba ganyan kang mag-isip, ha? Minsan mo na akong niloko, Owen. Nadala na ako sa iyo. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako, sagot ko noon sa kanya. Zosima naman, matagal na yun pero inuungkat mo pa rin. Oo, nagkamali ako noon pero pinagsisihan ko na yun. Matino na ako ngayon, giit pa niya. Ngunit noong mga sandaling yon ay hirap akong paniwalaan siya. Sana lang talaga at totoo yung sinasabi mo, sabi ko na lamang sa kanya. Sa puntong yon ay huminga na lamang ng malalim si Owen. Okay, I'm sorry. Hindi na mauulit. Maya-maya ay sabi niya sa akin sa mahinahon na boses. Samantala iyon naman ang naging pagkakataon ko para ilabas ang aking matagal nang saloobin. Intindihin mo naman sana ako. Kailangan ko rin ng pagmamahal, atensyon at kalinga mo. Napapansin ko kasi na puro na lang sa trabaho mo nakatuon ang atensyon mo. Wala ka ng panahon sa akin. Owen, hindi masamang magtrabaho ng gusto para makaipon ng pera pero sana magkaroon ka naman ng panahon sa akin. Owen, hindi ako alipin sa bahay na ito. Asawa mo ako. Kailangan ko ng pagmamahal at presensya mo. Naunawaan kita pero sana naman ay unawain mo din ako. Pakiusap niya noon sa akin. Ilang beses ko nang sinubukan. Kaso kahit na anong pilit kong unawain ka, hindi ko magawa kasi umaabuso ka na, Owen. Matanong kita, mahal mo pa ba ako?
Seryosong tanong ko na sa kanya. Mahal kita, Susima. Dahil kung hindi kita pakakasalan. Kung hindi kita mahal, hindi ako makikisama sa iyo. Hindi ko pag-aaralan at hindi ako magpapakadalubhasa sa kultura at wika mo para lang makasundo kita. Marami akong sinakripisyo sa iyo, Susima. Kaya isipin mo, gagawin ko ba yon kung hindi kita mahal? Mag-isip ka nga, pahayag niya sa akin. Nabahagya ko namang kinontra. Pero sa mga pinapakita at pinaparamdam mo sa akin, para na akong walang halaga sa iyo. Owen, kung mahal mo talaga ako, bibigyan mo ako ng importansya. Isasama mo ko sa priority mo. Maglalaan ka ng maraming oras sa akin at hindi sa trabaho. Kung gusto mo kong makasama, hindi ka uuwi ng late sa bahay at hindi mo gagawing tulugan lang ang bahay. Alam mo, Susima, napupuno na ako sa iyo. Minsan tuloy ay napapaisip ako kung bakit pa kita pinakasalan. Bigla na lang niyang nasabi yon sa akin. Hindi ko naman mapigil ang ilabas ang aking disappointment sa kanya, Papa Dudut. Kita mo na? Di lumabas din ang totoo. Pagkatapos doon ay nag-walkout na ako para bumalik na sa aking kama at tulugan na lamang ang asawa ko. Pero sinundan ako ni Owen. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano dyan. Basta pinapangako ko sa iyo, hindi na kita lolokohin pa. Yun ang assurance na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko maiwasan na pagudahan ulit ang katapatan sa akin ni Owen. Parati kasi siyang walang oras para sa akin. Nagsimula na rin siyang manlamig sa akin bagamat wala naman akong nababalitang may kabit na naman ang asawa ko, ay hindi pa rin ako nagpakakampante. Madalas ay selos, tampuhan at awayan na nauuwi sa ilang linggong walang pansinan. Dahil doon, Papa Dudut, pumasok na sa isipan ko ang sumuko at hayaan na lamang ang asawa ko. Hanggang sa makilala ko nga si Reynard sa chat na siyang nagpabago ng buhay ko. Naging magkaibigan kami ni Reynard at hindi naglaon ay naging close. Pero sa chat lang kami nagkakausap. Pero minsan ay napag-isipan na namin na magkita sa personal. Ano, Susima? Mag-i-extend ka pa ba ng oras sa computer? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Aljen. Oo, Aljen, hindi pa kasi ako tapos dito eh. Baka mag-extend pa ako ng 1 oras. At saka may hinihintay ako dito. Nagtaka naman ng aking kaibigan sa sinabi ko. Sino naman niyang hinihintay mo? Usisa niya. Hinihintay ko si Reynard. Nagkasundo kaming magkita ngayon dito. Masaya at puno ng positive vibes ang aking sarili ng mga sandaling yon. Na naman? Teka, Susima. Napapansin ko nagiging madalas na yung pagkikita ninyo dito sa computer shop. Bakit? Tila nanunuri niyang tanong sa akin. Siyempre, close friends kami ni Reynard. Sagot ko na lamang kay Aljen. Kung sa bagay, mabay talaga si Reynard at pala kaibigan. Pero Susima, baka naman ma-develop ka na sa kanya ha? Baka nakakalimutan mong may asawa ka na. Aljen, hindi ko makakalimutan yun. At saka hanggang friends lang talaga kami ni Reynard. At saka hindi pumasok sa isipan ko na kaliwain ang asawa ko. Mahal ko pa rin si Owen. Pero tandaan mo, Susima, hindi pwedeng maging malapit ng sobrang babae sa lalaki kasi 99% sure isa sa inyo ang madedevelop. Kahit na sabihin mo pang may asawa ka na, kung super close kayo ni Reynard, baka ma-develop ka sa kanya. O baka siyang mahulog sa'yo. Kaya ingat ka lang, malakas ang charm niya, gwapo pa. Panis ang asawa mo. Ikaw talaga? Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Hindi ako magpapahuli sa charm niya. Natatanaw ko na si Reynard sa labas. Papunta na rito. Teka, tatawagin ko, Reynard? Reynard? Susima,
Aljen, kumusta na kayo? Ayos naman kami. Facebook lang. Nga pala napapansin namin ni Susima na madalas kang naririto. Nagbebenta ka rin ba ng mga sabon at lotion sa internet? Oo naman, mas marami akong customer sa internet. Eto nga mag-a-update ako ng mga orders ngayon. Wow, mukhang malaki ang mabibenta mo ngayon ha? Naku, sana nga Susima. Kailangan ko makabenta talaga ng marami kasi 4 ng anak kong pinag-aaral. Ang swerte talaga sa'yo ng pamilya mo kasi napaka-hardworking mo. Naku, salamat. Nga pala, kumusta rin asawa mo si Owen? Ayun, sakit pa rin talaga ng ulo hanggang ngayon, ang sabi pa ni Susima. Ano naman ang ibig sabihin mo? May trabaho naman siya, hindi ba? Tanong pa ni Reynard. Oo, may trabaho nga siya. Pero hindi sapat yung kinikita niya para sa amin. Eto nga, problemado ako sa pera. Tapos, isama mo pa yung ugali ng asawa ko. Hindi ko masakyan. Masyado kasing siloso. Unawain mo na lang. Sabi mo na problema ka sa pera. Gusto mo itulungan kitang kumita ng extra income? Isasama kita sa networking na pinapasukan ko. Mukhang maganda yan. Bakit hindi? Dagdag kita rin yan at saka para hindi na rin ako umasa kay Owen. Ang sabi ko pa. O paano? Gusto mo na bang magsimula bukas? Talaga bukas? Naku, salamat ha Reynard. Naku, wala yun Susima, basta ikaw malakas ka sa akin. Papadudot tinanggap ko ang alok ni Reynard nang sa ganon ay hindi na ako umasa pa sa kinikita ng asawa ko. Gusto ko rin kasing ipakita kay Owen na kaya kong mabuhay nang wala siya. Naging maayos naman ang lahat pero hindi ko maasahan na mahuhulog pala ang loob ko sa kanya. Papadudot, hindi mahirap mahalin si Reynard. Stable na ang buhay niya kumpara kay Owen na parang nangangapa pa. Mabait at magiliw din si Reynard pero ang higit na nagpahulog ng loob ko ay ang pagiging maalaga niya at maalalahanin. Siya rin ang naging sandigan at naging tagapayo ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema kay Owen. Hanggang isang araw. Alis na ako. Papasok pa ako sa trabaho. Malamig na wika sa akin ang aking asawa. Teka, hindi ka ba kakain muna? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Wala akong ganang kumain, sagot ni Owen sa akin. Anong walang gana Owen naman oh? Nagpakahirap akong maghanda ng pagkain sa'yo tapos hindi mo lang kakainin. May pagtatampong sabi ko. E di kainin mo. Nairit ang balik sa akin ng asawa ko. Sa puntong yun ay napikon na ako sa aking asawa. Bakit ka ba ganyan sa akin ha? Bakit ba patuloy ka sa pambabaliwala sa akin? Alam mo kung ayaw mo sa akin, sige, hiwalayan mo na ako. Eh di maghiwalay tayo. Ganon kasimple, sagot niya sa akin. Sa puntong yon ay napikon na ako. Sumusobra ka na Owen. Nasasaktan na ako sa pagtatrato mo at pambabaliwala mo sa akin. Araw-araw na lang palagi mo akong ginaganito. Parang hindi na asawa ang trato mo sa akin. Hindi mo na ako niyayakap o nilalambing. Kahit na halik ay hindi mo ibinibigay sa akin. Tapos sa kada pag-uwi mo ng bahay tinutulugan mo lang ako. Kapag pagising mo, magbibihis ka ng damit at diretsong papasok ka sa opisina. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Bakit nagsasawa ka na ba sa akin? Tanong ko pa sa kanya. Hindi naman ako nagpapabaya sa iyo, Susima. Regular naman akong nagbibigay ng pera, hindi ba? Para bang gusto niyang ipahiwatig noon na utang na loob ko pa sa kanya. Yung panlalamig niya sa akin. Hindi pera ang gusto ko kundi isang asawa na ibulalas ko noon sa kanya. Sawang-sawa na ako sa sitwasyon natin.
Kasal nga ako sa iyo pero parang wala naman akong asawa dahil sa pambabaliwala mo sa akin. Owen, may hangganan din ang pagtitiis ko. Pagod na ako. Ayaw ko na ng ganito. Sabi ko pa noon kay Owen pero inalisan lamang niya ako. Samantala noong araw din na yon ay napagpasyahan kong makipagkita kay Richard para magpalipas ng sama ng loob. Naikwento ko sa kanya ang mga pambabaliwala sa akin ng aking asawa at agad namang nakisimpatya sa akin ang aking kaibigan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mainis diyan sa asawa mo. Palagi ka na lang niyang binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi niya dapat ginagawa yun sa'yo. Dapat ay pinapahalagang kanya. Wika ni Reynard sa akin. Alam mo, natatakot nga ako sa pwedeng mangyari. Na baka bumalik na naman siya sa dati. Reynard, nangaliwa na kasi sa akin ang asawa ko noon. Nagkabalikan lang kami kasi sabi niya sa akin na pinagsisisihan na raw niya yung ginawa niya. Pero parang ayaw ko namang maniwala. Yun ang aking pangamba noon. Mahal mo pa ba siya? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, mahal ko pa rin siya kahit papaano. Pero minsan Reynard din napapaisip din ako kung tama ba itong ginagawa ko. Parang gusto ko na rin magpahinga sa mga sama ng loob na ibinibigay niya sa akin. Pag-amin ko noon sa kanya. Parang gusto mo na makipaghiwalay, panunubok niya sa akin. Hindi ko naman may tatanggi kay Reynard na punong-puno na ako sa aking asawa. Parang gano'n na nga. Sabi ko pa sa kanya. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na lang yung asawa mo. Susima sa pinapakita niya at pinaparamdam sa'yo, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ka na talaga niya mahal. So bakit ka pa magtitiis sa kanya? Susima, you deserve someone better. Yung lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Hindi si Owen ang deserving sa'yo. Maniwala ka sa akin kaya bago pa mahuli ang lahat, isipin mo muna ang sarili mo. Total wala pa naman kayong anak kaya sa tingin ko ay walang problema kung maghihiwalay kayo. Payo sa akin ang aking kaibigan. Pag-iisipan ko Reynard basta bahala ng tadhana. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Susima, kung sakaling iiwan mo na si Owen, huwag mong kakalimutan na nandito lamang ako. Makahulugang tugon niya. Napatingin naman ako kay Reynard dahil sa aking narinig mula sa kanya. Susima, palagi lang ako nandito sa tabi mo. At kung pagbibigyan mo lang ako, handa ko ring punan ang lahat ng pagkukulang sa iyo ng asawa mo. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot speechless ako sa sinabi ni Reynard. Aaminin ko rin na noong mga panahong yun ay parang gusto ko nang kagatin ang tukso at mahalin siya ng tuluyan. Pero sa tuwing naiisip ko si Owen ay hindi ko maiwasan na makonsensya. Kaysa lang noon ang hiling ko sa tuwing kasama ko si Reynard. Nalayuan sana ako ng tukso dahil ayaw kong mangaliwa. Papadudot nagpatuloy ang sama ng loob ko kay Owen dahil nagpatuloy siya sa kawalan ng panahon sa akin. Ilang beses ko siyang inuunawa pero nasasagad na ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung matutokso ako sa ibang lalaki na higit pa na nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Oo, nagkaroon ako ng crush kay Reynard at may pagkakataong nagpantasya ako na isang araw ay magtatapat siya ng pag-ibig sa akin. At kung mangyari man yon, ay handa na akong ipagpalit ang asawa ko kay Reynard. Hanggang isang araw ay meron nang pinagtapat sa akin si Reynard. Susima, mahal kita. Pagkatapos ay sinubukan niya akong halikan. Halos speechless naman ako noong mga sandaling yon. Pero Reynard, may asawa na ako. May asawa ka na nga pero hindi ka naman maligaya sa kanya. Iyon ang katotohanang pinaalala sa akin ni Reynard. Susima, I love you. At alam kong ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Pero Reynard, aaminin ko na minsan ay nakukonsensya din ako. Pag-amin ko naman noon sa kanya.
Mahal natin ang isa't isa. Kung pipigilan natin ang mga sarili natin, tayo ang magsasuffer. Pangungumbinsi sa akin ni Reynard. Pagkatapos noon ay isa pang halik sa labi ang kanyang ibinigay nang sa ganon ay makumbinsi na niya ako. Doon ay nakaramdam din ako ng pagmamahal. At aaminin kong natukso talaga ako, natanggapin na ang kanyang pagmamahal. Ngunit ayaw pa rin akong tigilan noon ng aking konsensya. Kaya nagpasya na lamang akong magpaalam na sa kanya para umuwi. Sa kabilang banda ay laking gulat ko nang pag-uwi ko ay nadatnang ko si Owen na nag-aabang sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba may trabaho ka ngayong gabi? Usisa ko sa kanya habang sinusubukan kong itago sa kanya ang naging pagkikita namin ni Reynard kanina. Masama ang pakiramdam ko. Akala ko ay may madadatnan ako sa bahay pero laking gulat ko na walang tao. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan ka galing? Tila nanunuring tanong niya sa akin. Owen, pakiusap naman, wala ako sa mood para makipagtalo. Sabi ko na lamang habang naghihikab ako dahil sa pagod. Sino, si Reynard? Siya ba yung kasama mo kanina? Panunubok sa akin ang aking asawa. Hindi naman ako nakakibo noon dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang sinabi. Susima, may relasyon ba kayo ng lalaking yon, ha? Kumpronta na niya sa akin. Teka, pinag-iisipan mo ako ng masama? Tanong ko sa kanya. Alam mo, yan ang isa sa mga ayaw ko sa'yo. Masyado kang seloso. Palibasa kasi natatakot kang makarma. At saka pinag-iisipan mo ako ng masama. Kung wala ka palang tiwala sa akin, sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Balik ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakita ko na ang galit ng aking asawa. Ikaw, babae ka. Tigilan mo na ang paglapit sa lalaking yon. At kapag nahuli kitang nakikipagkita pa roon, sinisigurado ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Wika niya sa akin habang dinuduro niya ako. Alam mo, Owen, kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pa nga siguro maghiwalay na tayo. Bigla kong nasabi sa kanya. Hindi, Susima, hindi tayo maghiwalay. Diin niya. Kung ganun pala pues magpaka-asawa ka naman sa akin. Ibigay mo ngayon sa akin ang lahat ng pagkukulang mo bilang asawa ko. Yun naman ang demand ko sa kanya. Huwag mo nga akong baliktarin, Susima. Ikaw ang may pagkukulang sa akin. Hindi ako. Sabi pa niya sa akin. Owen, sa 4 na taon nating pagsasama, kahit kailan hindi ako naging masaya sa piling mo. Bakit? Daig mo pa ang yelo sa sobrang lamig ng pagtrato mo sa akin. Puro sakit ng ulo yung ibinibigay mo sa akin. Oo, may trabaho ka nga pero kulang na kulang yung ibinibigay mong pera sa akin. Paano tayo makakasurvive niyan? At saka kahit kailan, hindi mo nabibili ang mga gusto ko. Kung tutuusin ilang beses na kitang pinagpasensyahan pero nakakapuno ka na talaga. Ngayon, naaminin ko sa iyo. Ayaw ko na. Sawa na ako sa ganitong buhay. Nilabas ko talaga ang aking sama ng loob sa kanya. Ano ngayon ang gusto mong sabihin? Makikipaghiwalay ka na? Agad akong tumango bilang sagot sa kanya. Oo, gusto ko ng annulment o separation. Ayaw ko na. Hindi na kita mahal. Owen, pag-amin ko na sa kanya. At sino yang ipagpapalit mo sa akin? Si Reynard? Oo, si Reynard. Siya na ang mahal ko at hindi na ikaw. Isang malakas na sampalang natanggap ko mula kay Owen pagkaraang sabihin ko yun sa kanya. Walang ya kang asawa ka? Sige, sampalin mo ako, saktan mo ako. Murahin at laitin mo ako. Pero sinasabi ko sa iyo hindi na magbabago pa ang nararamdaman ko sa iyo.
Maghihiwalay na tayo. Diin ko naman sa kanya. Papadudot doon ay nakipaghiwalay na ako kay Owen at lumipas ang ilang araw ay nag-decide na rin akong sumama na kay Reynard. Akala ko ay magiging masaya at tahimik na ang buhay ko pero nagkamali ako. Dahil hindi ako tinigilan ng asawa ko. Panay ang pagbabanta niya sa amin. At pilit na ginulo ni Owen ang buhay namin ni Reynard, Papadudot. Akala ko naman ay ipaglalaban ako ni Reynard sa asawa ko pero mukhang iba ang mga nangyari. Reynard, bakit hindi na lang tayo magtanan? Magpakalayo-layo tayong dalawa. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo matutunton ng asawa ko at ng mga kamag-anak niya. Suhestyon ko sa kanya. Hindi tayo magtatanan, Susima? Seryosong sabi ni Reynard sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Ano na nga bang gagawin natin? Hanggat may relasyon tayo, hindi tayo titigilan ni Owen. Sabi ko noon sa kanya. Susima, hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka tinitigilan ng asawa mo? Hindi ka ba natatakot sa mga pagbabanta niya sa iyo? Usisa niya sa akin. Hindi. Kahit na sabihin pa niyang dedemanda pa niya ako. Wala akong pakialam, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Giit ko sa kanya. Pero ibang naging sagot sa akin ni Reynard. Nakukonsensya na ako. Hindi kakayanin ang konsensya ko na may mangyari sa iyong masama. Susima, mahal na mahal kita kaya ayaw kitang mapahamak. Aniya. Naguluhan naman ako sa kanyang sinabi. Teka Reynard, hindi kita maintindihan. Diretsahin mo nga ako. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Diretsang wika niya sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa aking narinig. Halos wala nang lumabas sa salita sa aking bibig dahil hindi ako makapaniwala na sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya ay ganun lamang ang matatanggap ko mula sa kanya. Nagpatuloy naman si Reynard. Seryoso ako. Gusto ko nang itigil itong relasyon natin, Susima. Mahal na mahal kita pero kailangan kong gawin ito para na rin sa ikakatahimik ng buhay mo. Katwiran niya sa akin. Hindi ko naman maitago noon ng disappointment ko sa kanya. Akala ko ba ipaglalaban mo ko yung pagmamahalan natin? Duwag ka pala. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay iniwasan na ako ni Reynard hanggang sa tuluyan ng natapos ang lahat sa amin. Siyempre sobra akong nasaktan lalo na't minahal ko na siya ng lubos. Pero nagdesisyon pa rin akong mag-move on. Mahirap sa una pero sa tulong ng mga kaibigan ko. Lalo na si Aljen ay unti-unti ko ring nakalimutan si Reynard. Samantala isang gabi ay muli kaming nagkaharap ni Owen at agad kong sinisi siya sa paghihiwalay namin ni Reynard. Alam kong tinakot mo si Reynard para hiwalayan ako. Pag-akusa ko naman kay Owen. Samantala ay nasurpresa naman ako nang hindi niya yon itanggi. Binawi ko lang sa kanya ang alam kong pag-aari ko. Matagal na tayong tapos, Owen. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na ayaw ko na? Suko na ako sa relasyon natin. Pagod na ako sa sitwasyon natin. Insist ko noon sa kanya. Mahal pa rin kita, Susima. Handa akong gawin ang lahat makapagsimula lang ulit tayo. Please, isalba naman natin ang relasyon natin. Ang matagal nang pinagsamahan natin. Oo, nagkamali ako sa iyo pero nakaraan na yun. Handa akong magbago, Susima. Kaya nakikiusap naman ako na bigyan mo naman sana ako ng another chance. Hindi naman ako nakakibo noon at nanatiling nakatitig lamang sa kanya. Nagpatuloy naman noon ang aking asawa. Makinig ka sa akin, layuan mo na si Reynard. Ako ang asawa mo. Ako lang ang may karapatang magmahal sa iyo. Kung ano man yung ibinibigay ni Reynard sa iyo, handa ko yung pantayan o higitan pa. Please, hayaan mo kong bumawi sa iyo. Papatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal.
Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, sabi pa niya sa akin. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang din ako. Oo, hindi ka nga nangaliwa pero binabaliwala mo lang ako. Yon ang pangamba ko sakaling bigyan ko siya ng second chance. Kaya ako lang nagawa yon kasi sobra akong abala para sa kinabukasan natin. Katwiran naman niya sa akin. Kinabukasan? Hindi ko kailangan ng pera kung ganyan naman ang trato mo sa akin. Pahayag ko sa kanya. Siguro ngay nagkulang ako ng oras sa iyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita mahal. Pagkatapos noon ay huminga muna siya ng malalim bago niya inabot sa akin ang isang mahalagang dokumento. Susima, kaya ako madalas na mag-overtime dahil dito. Teka, titulo ng lupa? Gulat na gulat kong wika sa kanya. Nakabili na ako ng bahay at lupa. Yan yung katas ng paghihirap ko sa trabaho. Naisip ko kasi na hindi habang buhay mangungupahan lang tayo. Susima, kaya ako nawala ng oras sa iyo kasi nagtrabaho talaga ako. Mabuti para makabili niyan. Hindi ba matagal mo ng pangarap na magkaroon ng sariling anak? At lupa, yan na ang katuparan ng mga pangarap mo. Seryosong pahayag sa akin ni Owen. Sa puntong iyon ay naiyak na ako. Owen, pero hindi mo iniisip na sa kabila ng pagsusumikap mo para makabili ng bahay mauuwi lang din sa wala dahil sa kawalan mo ng oras sa akin. Owen, hindi ko kailangan ng bahay at lupa o kung anuman. Ang kailangan ko lang ay ang pagmamahal mo, ang pagiging asawa mo. Katwiran ko naman sa kanya. Sorry kung naging pabaya akong asawa. Hindi ko lang kasi alam kung paano mag-budget ng oras. Pero pinapangako ko, hindi ko na uulitin to, Susima. Mahal na mahal pa rin kita. Paniniguro naman ni Owen sa akin. Hiwalayan at kalimutan mo na si Reynard. Sumama ka na ulit sa akin. Pangungumbinsi sa akin ang aking asawa. Sa huli pumayag na rin ako. Muli kong binigyan ng second chance ang aming pag-iibigan. Papadudot, sa totoo lang ay nakukonsensya ako noon dahil nagkamali ako ng hinala sa aking asawa. Iniisip pa rin pala niya ang kapakanan ko. Nahihiya ako sa sarili ko kasi nauwi pa ako sa pangangaliwa. Pero sa kabilang banda may mali din naman si Owen dahil syempre hindi naman pera ang importante sa isang relasyon kundi ang pagmamahal at pagkakaintindihan. Sa ngayon, papadudot, ay maayos na ulit ang takbo ng relasyon namin. Wala pa rin kaming anak ngunit masaya na rin kahit papaano. Mas naging maunawain na rin ako sa asawa ko habang siya mas naging open siya sa akin. Sana po'y magpatuloy ang pagmamahala namin kahit na dumating pa ang ilang pagsubok sa buhay namin. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload. Alam kong marami ang makakarelate sa aking istorya. Muli maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Susima. Maraming salamat, Susima, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa Papa Dudut YouTube channel. Tama ka, aanhin mo naman ang pera at bahay at lupa kung nawalan ka naman ng pagmamahal sa kanya dahil sa panlalamig niya sa iyo. Hindi katwira na busy ka sa trabaho para mawalan ka ng oras sa iyong asawa o sa iyong kasintahan. Isipin kasi natin na hindi pera at material na bagay ang nagpapasaya sa isang relasyon, kundi ang physical at emosyonal na pagbabahagi mo sa isang tao. Hindi naisip ni Owen na aanhin niya ang bahay at lupa kung mawawala naman ng pagmamahal sa kanya ang kanyang asawa dahil sa kawalan niya ng oras para dito. Para maging matatag ang isang relasyon, kailangang maglaan tayo ng oras para sa ating mahal. Huwag natin silang pabayaan at iwanan ng nag-iisip o nagdududa. Sa pagbibigay natin ng oras at atensyon sa ating mahal,
ay pinapakita natin na mahalaga sila sa buhay natin. Kaya nga sa mga ka-online natin na nakikinig, spend some time with your loved one. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakatutok palagi sa Papa Dudut Stories. Ako si Judy Ann Garcia pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Juday. Tubong Maragondon, Cavite. Pero nakatira ako ngayon dito sa Calamba, Laguna, kasama ng aking pamilya. Dito rin ako nag-aaral at nagpa-part-time work tulad ng mga letter senders ninyo ay na-inspire din po akong mag-share ng aking karanasan. Dahil na rin sa mga magagandang kwentong una kong napakinggan dito. Sana'y magustuhan po ninyo. Papadudot, isa akong taong adventurous. Mahilig ako sa hiking and sports. Lalo na kapag kasama ang boyfriend kong si Jericho. Kasama ng ilan naming kaibigan na kapwa adventurous. Nakagawian namin ni Jericho na umakyat sa mga matataas na bundok. Kahit yung mga nasa liblib pang mga lugar. Yun ang naging bonding moment namin ng boyfriend ko at napakarami naming masasayang memories. Samantala taong 2020, ilang araw bago magkaroon ng nationwide lockdown dahil sa COVID pandemic, ay nagpasya kami ni Jericho na mag-hiking sa Mount Makiling. Kasama dapat kami sa grupo pero humiwalay kami sa kalagitnaan since veteran hikers naman kami. At alam na namin ang pasikot-sikot sa bundok since nakailang hiking na kami dito. Pumayag naman yung leader namin basta ang sabi lang niya ay huwag kaming magpapakalayo-layo ng todo. At yun na nga papadudot, sinimulan namin ang pag-hiking. Naglakad-lakad kami hanggang sa makarating kami sa isang malaking puno. Doon namin napagpasyahang mamahinga. Umupo kaming pareho sa nakausling ugat ng puno at doon ay nagkwentuhan pa kami ni Jericho. Maririnig mo ang harutan at tawanan namin. Akalain mong hindi kami nag-hiking. Pero papadudot, mamayang kaunti ay nakaamoy kaming pareho ng mabangong amoy, as in parang amoy citrus. Nagkatinginan kami ni Jericho pero wala namang kumakain ng dalandan o orange sa amin. At kaming dalawa lang ang naroroon. Hanggang sa nakaramdam kaming pareho ng pagkahilo at hindi na namin alam kung ano ang nangyari ng mga sandaling yon. Nagising na lamang kami ng madilim na ang paligid. Agad namin kinuhang flashlights na dala namin habang ako naman ay sinilip ko ang aking cellphone. 7:30 PM na ng gabi at agad kaming tumayo at inayos ang aming mga sarili. Pero papadudot, habang naghahanda na kami sa aming pag-alis, doon sa puno ay bigla kaming nakarinig ng sitsit. Agad na hinanap namin kung saan yon nanggagaling. Baka kasi yung leader namin yon at hinahanap na kami. Pero nilibot ng liwanag ng flashlight ang buong paligid. Pero wala kaming nakita. Sinubukan na lang naming baliwalain yon, bagamat nung mga sandaling yon ay medyo kinakabahan na kami. May sumisitsit ulit, pero sa pagkakataong yon ay biglang namatay ang flashlight na hawak namin. Ano ba yan, Eko? Seryata itong mga dala nating flashlight. Hindi mo yata tinesting ito bago natin dalhin. Reklamo ko. Tinesting ko yan bago tayo umalis. At saka bago lang ang mga batteries niyan. Alam ko kasi ako ang nagpalit. Sagot ni Jericho sa akin habang inaayos ang hawak niyang flashlight. Hindi ko maayos tong flashlight ko kasi ang dilim. Wala akong makita. Reklamo ko ulit. Eto na, inaayos ko na yung sa akin. Ang sabi ni Jericho. Bakas ko sa kanyang boses ang pagmamadali. Hanggang sa biglang may kumalabit sa bato ko. Inakala ko nga na si Jericho yon pero biglang umilaw ang flashlight na hawak ni Jericho.
At nagulat ko na nasa harapan ko na pala siya. Nakita ko rin ng boyfriend ko na nanlaki ang mga mata sa takot habang nakatutok sa akin ang ilaw ng flashlight. Mamayang kaunti bigla niya akong hinila palapit sa kanya. Halika na, umalis na tayo dito. May panig sa boses ni Jericho. Habang hindi ko naman mapigilang tumaas ang balahibo sa buong katawan ko lalo na noong maramdaman ko na parang may kung anong nilalang sa likod ko. Hinawakan ako ni Jericho nang mahigpit at nagmamadali kaming tumakbo at buwaba ng bundok. Nung makarating na kami sa paanan ng bundok ay saka ko lang siya tinanong kung bakit gano'n na lang ang reaksyon niya. May nakatayong babaeng nakaputi na mahaba ang buhok. Sa likod mo kanina, wika pa ni Jericho sa akin. Nakaramdam naman ako ng takot. Anong itsura niya? Usisa ko. Walang mukha basta white lady tapos mas matangkad pa sa'yo. Pero nagpanik ako kasi napansin ko na duguan yung mga kamay niya at malapit ka na niyang hawakan sa batok. Kwento ni Jericho sa akin. Hindi ko na maitago noon ang takot na nararamdaman ko. Buti niligtas mo ko. May pagkapasalamat na wika ko sa kanya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na baka may pinatay doon na babae at kaya nagpakita yon sa boyfriend ko dahil baka nabulabog sa ingay namin. Samantala pag uwi namin sa kanya-kanya naming bahay ay bigla akong nanamlay at parang magkakasakit. Napansin niyo ni mama at agad niya akong inasikaso. Napansin namin na tadtad ako ng rashes sa balat. Nangamba pa nga ako na baka na-dengue ako. Nangako naman si mama na pagising ko kinabukasan ay masama pa rin ang pakiramdam ko ay dadalhin na niya ako sa klinik para maipagamot sa doktor. Papadudot almost 3 weeks kaming nagkaroon ng lagnat ni Jericho. Buti na lamang at sem break namin noon kaya walang problema. Minsan lumala ang sakit ko tapos ay magiging trangkaso pag umaga or pagkagaling ko ng tulog. O kaya kahit simpleng idlip lang tapos normal na para sa akin yung lagnat. Dahil dito ay sobrang nag-alala ang mama ko sa kalagayan ko. At dahil nga nagsimula ito noong mag-hiking kami sa Mount Makiling at dahil sa ikinuwento ko sa kanya na nakakita ng white lady ang boyfriend ko ay nagpasya siyang dalhin ako noon sa albularyo. Hindi nagtagal, may nagpuntang albularyo. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat at gagaling na ako. Confident ako noon kasi may mga orasyon siyang ginamit. At ang sabi pa niya ay mayroon nga kaming nagamba ng masamang elemento. At hindi raw ito titigil hanggat hindi raw ako nagsisisi. Sinabi kong matagal na akong nagsisisi kaya matapos ang mga ritual at pag-aalay ng langis at mga sariwang prutas at gulay ay umasa ako na gagaling na ako. Kitang-kita ko pa nga kung paano unti-unting nangitim ang mga balat ng mansanas, mangga at saging tapos ang sabi pa ng albularyo ay senyalis daw yon na tinanggap daw ng elemento ang alay naming prutas. So ini-expect ko talaga na ayos na ang lahat. Pero papadudot, nagkamali ako dahil hindi pa rin ako gumaling noon. Kaya labis na nag-alala noon si mama. Samantala sa sobrang pag-aalala ni mama ay nag-offer yung tiyahing kong si Mila na magpunta daw kami somewhere sa Mount Banahaw kasi may kilala itong ilog daw doon na may milagrosong tubig. Ganon syempre grinab ni mama agad ang alok. Then aside from that ay parang may maliit na fundraising activity na inorganize si tita kasama yung kakilala niya na malapit lang din doon sa Mount Banahaw. At kahit na nga nilalagnat ako ay sumama ako sa kanila papunta sa Mount Banahaw. On our way paakyat ng bundok ay okay naman at wala naman akong naramdaman na kakaiba. Bali 5 pala kaming magkakasama. Yung driver na si Kuya Jong, si Tita Mila at saka yung kaibigan niyang si Mang Enzo, syempre kasama si Mama at ako. Mabait naman si Kuya Jong at Mang Enzo. Sobrang daldal nila habang nasa biyahe kami. Halos hindi ko na napansin na may lagnat ako that time. Nakakatuwa dun yung simoy ng hangin at sobrang relaxing. Kahit na sobrang tirik yung araw ng mga oras na yon. Mas malamig pa yon kesa sa Baguio, sa totoo lang. May nadaanan din kaming church na sobrang weird kasi bukod sa puro babae yung mga nandun. Yung pinakapari nila is babae din.
Samantala bukod sa aming 5 ay may kasama din kaming tour guide, si Kuya Vince. Mabait naman siya at binigyan niya kami ng tips. At saka reminder bago kami tumawid ng ilog para makapasok doon sa kuweba. Hindi nga nagtagal ay nakatawid na kami ng ilog at nasa loob na kami ng kuweba. At naglalakad kami papasok pa dahil may iloloob pa pala yung kuweba. Napansin ko na sobrang dilim pala talaga niya at ang daming ding lagusan. May mga lagusan doon na sobrang dilim niya tapos sa dulo niya ay may matatanaw kang liwanag na parang labasan. Ang weird talaga kasi nung una ay naririnig ko habang papasok ay agos ng tubig pero habang tumatagal ay parang may kasama na yung agos at tunog ng bumubulong. Hindi ko yun naiintindihan pero parang tinatawag ako. Papadudot nakarating kami sa parang pinakapuso ng kuweba. May pinaligong tubig sa amin na galing lang din doon sa mismong bukal ng kuweba habang nagdarasal kami. Sabi ng mga kasama ko lalo na si Mama na guminhawa daw yung pakiramdam nila. Pero ako'y iniisip ko na baka dahil sobrang lamig lang ng tubig. Pagkatapos naming manggaling sa kuweba ay naligo ulit kami ng kaunti sa ilog bago umahon. Tapos ay buwaba kami ulit ng bundok at dumiretso sa aming inuupahang cottage para magpahinga. Sina Tita Mila at Mang Enzo naman ay bumili ng laruan ng mga bata na gagamitin sa fundraising activity. Habang nasa cottage ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Lalo kasing bumigat noon ang pakiramdam ko. Kaya nagpa siya akong bumangon noon. Siyempre namang pupunta si Mama sa supermarket kaya naisipan kong sumama sa kanya. Nagbabaka sakali na umayos na ulit ang pakiramdam ko. Samantala ay nakarating kami sa supermarket pero nagsimulang mahilo ulit ako. Ramdam ko na masakit na sa ulo yung sinag ng araw at parang nasusuka ako. Sinabi ko yon kay Mama at inisip niya na baka sa biyahe lamang yon. Kasi ilang oras din yung biyahe pababa tapos ay medyo traffic na din pagbaba namin ng bundok. Dahil yun daw yung pinakabayan nila. Pabalik na kami ng mas lumala yung pakiramdam ko. Ramdam ko na pwede akong mag-collapse o kaya ay magsuka anytime sa loob ng kotse. At may mas ilalala pa pala yun pagdating namin sa kubo na tinutuluyan namin. Halos hindi ako makakilos pero pinilit ko pa ding tumulong na mag-repack ng mga snacks at laruan para sa mga bata. Dumating na din yung mga kakilala ng tita ko tapos ay maya-maya pa ay nag-start na sila ng activities. Nasa kalagitnaan sila ng activity nang umikot ang paningin ko at nag-blackout saglit ang paligid. Pagising ko ay pinapaypayan na ako ni Mama at halos lahat ng mga tao doon, including kakilala ni tita ay nakapaligid na sa akin. Tinanong agad ako ni Mama kung ano ang nararamdaman ko. Ganon din yung kakilala ni tita. Tinanong nito sila Mama kung anong ginagawa, saan kami nagpunta, before, etc. Sinagot naman nila Mama then after that ay nalaman ko na manggagamot pala yung kakilalang yon ni tita na tawagin na lang natin sa pangalang Apo Intoy. Pinaupo nila ako noon sa isang tabi tapos ay may kinausap si Apo Intoy na kasama niyang babae. Tapos ay panaytango lamang nito sa manggagamot. Then may kinuha siyang something sa bag niya. Isang bagay na parang kulay lumang gold at inipit niya sa pagitan ng daliri ko sa paa. Pagkatapos ay parang may binubulong siya. Napayak ako sa sobrang sakit kasi talaga namang masakit yon. Parang mapupunit na mababalian ng daliri ko. Pagkatapos ay may sinabi si Apo Intoy sa babaeng kausap niya kanina na noong time na yon ay nakapikit habang nakaupo na hindi namin maintindihan. Tapos dumilat si ate at nag-usap sila ng ibang language nung una na hindi talaga namin maintindihan. Saan mo siya nakita? Tanong ni Apo Intoy sa babaeng kasama niya. Sumagot naman ang babae ng language na hindi namin maintindihan. Noong time na yun ay narealize ko na parang sinasapian yung babae. At ang kausap ni Apo Intoy ay ang nilalang na nakita sa katawan ng babae. Pero nung una akala ko ay nantitrip lang siya pero pagtagal ay mukhang sinapian pala siya. Sobrang aggressive noong babae in a way na tumatayo na siya at tumitingin siya sa akin na parang first time niya na makakita ng tao.
Tumawa ng mahina si Apo Intoy. Tao siya, hindi siya bagay sa'yo. Maghanap ka ng kalahi mo. Narinig kong sabi ni Apo Intoy. Siyempre hindi ko alam ang ibig sabihin noon pero hinayaan ko lamang sila na tapusin ang ritual. Pagod na rin kasi ako noon at gusto ko nang matapos ang lahat. Papadudot nagtagal ang pag-uusap nila Apo Intoy at noong nilalang na parang nag-bargain sila. At nang matapos ito ay biglang nahimatay yung babae at unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman ko sa paa. Sinabi sa amin ni Apo Intoy na habang pumapasok kami sa kuweba, may nakakita daw sa amin na hindi namin nakikita. Gusto daw niya akong isama sa kanila dahil nakursunadahan daw ako. At niremind nila ako na pagpasok ng kuweba ay huwag magturo at tumingin kung saan-saan. Pero hindi pa doon natapos ang lahat dahil mahinang nilalang yung kumursunada sa akin sa kuweba. Binanggit niya na mayroon pang isang nilalang ang nagpapahirap sa akin. Kaya sinabi ko kay Apo Intoy ang tungkol sa mga nangyari sa amin doon sa Mount Makiling. Muling nagsagawa ng ritual ang matandang manggagamot pero sa pagkakataong yun ay para mapaalis o mapahinto ang elemento na nagpapahirap sa akin sa loob ng ilang linggo. At sa pagkakataong yun ay hindi na yun babaeng kasama ni Apo ang sinaniban kundi ako na. Nawalan ako ng malay noon at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Pero nung nagkamalay ako ay ikinuwento sa akin ni Apo Intoy na napakiusapan na niya yung elementong nagpapahirap sa akin. Hindi lang sa akin kundi pati na rin kay Jericho. Ayon pa kay Apo Intoy, napatawad na raw kami noong elementong yun at tatanggalin na raw nito ang sakit na ibinigay niya sa amin ng boyfriend ko. At napansin ko nga nung nagkamalay ako ay maayos na ang pakiramdam ko. Sobrang ginhawa, as in parang hindi ako nagkatrangkaso. Pagkatapos naman noon ay umuwi na si Apo Intoy at ang kasama niyang babae na pagod sa pagpapaalis ng dalawang elementong gumulo noon sa buhay ko. Isa yung galing sa Mount Makiling at ang isa naman ay galing sa Mount Banahaw. Kinagabihan sa cottage, tinawagan ako ng boyfriend ko at natuwa ako dahil masayang binalita niya sa akin na wala na raw siyang sakit. Para daw nagkaroon ng himala. Kaya naman kinuwento ko sa kanyang nangyari at laking pasasalamat ni Jericho dahil pinatawad na kaming pareho ng nilalang sa Mount Makiling na nagbigay sa amin ng sakit. Lumipas naman ang mga buwan at bumalik kami sa eskwelahan para mag-aral. Nang matapos ang first semester at sumapit ng sem break ay inaya ko ulit si Jericho noon na mag-hiking kami pero nag-pass na siya dahil sa traumang inabot niya doon sa Mount Makiling. Siyempre nalungkot naman ako pero wala akong magagawa. Sa kabilang banda ay inaya naman ako ng mga pinsang ko na mag-soul searching kami sa Mount Balagbag sa San Jose del Monte sa Bulacan. Nung una hindi ako na-excite kasi sa ilang beses na akong umakyat doon sa Mount Balagbag since 2016 ay masasabi kong hindi siya extreme. Parang naglalakad ka lang talaga at walang adrenaline rush. Ganon pa man ay masasabi kong maganda naman ang view mula sa tuktok ng bundok na yon. Umakyat kami ng pinsang kong si Ara sa Mount Balagbag. Kasama namin noon ay ang boyfriend niyang si Allen at isang pares na magjowa din na kaibigan naman ni Allen. Nagbibiro pa nga noon si Allen na hala paulit-ulit yung dinadaanan natin. Puro damo. Minsan natatakot kami kasi sa una ay seryoso si Allen na mag-deliver pero at the end na puro damo ay medyo nabubwisit nga ako kasi puro damo ang nasa itaas. Walang puno masyado sa matatarik na part. Tapos nagbibiro din ito si Allen na may nararamdaman siyang nakakatakot na maliligaw daw kami dahil nararamdaman niyang may mga malignong nakatingin sa amin. Habang sila ay nagtatawanan sa pagpapanggap ni Allen na may third eye ay tahimik naman ako. Siyempre ayaw ko na kasing maulit yung masamang experience ko. Oy, tingnan niyo si Juday, kanina pang walang kibo. Wika pa ni Allen. Juday galaw-galaw din nang hindi ma-stroke. Biro pa nito sa akin. May problema ka ba, Juday? Pabulong na wika ni Ara sa akin. Wala naman. Ayaw ko lang gumawa ng ingay kasi baka may magambala tayo. Alam niyo naman yung naging experience ko sa Mount Makiling at Mount Banahaw. Baka makursunodahan ulit ako. Nakakatakot. May pag-aalalang wika ko. Sana hindi ka na sumama sa amin kung matatakot ka pala. Natatawang wika ni Allen sa akin.
Siya nga pala sa mga nakakaalam at nakapunta na sa Mount Balagbag. Maraming mga daan doon na pasanga-sanga. Yung sa left side pataas na at yung sa right side ay may tindahan at pababa naman yung daanan. Mapapansin nyo yon dahil yung left side sign na mahirap na ang daanan. Papadudot tandang-tanda ko noon. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa mapansin ng pinsang kong puro pababa ang daan imbes na matarik. Pero hindi niya inalintana yon bagkos ay pinagpatuloy namin ang paglalakad. Hanggang nagulat na lamang kami na isang sementeryo ang bumungad sa amin at mga bahay na abandonado.